Sa ibang balita, they are not gonna quit and they will keep going. Yan ang mantra ngayon ng SB19 as the first Filipino act na nag-perform sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago. Kahit wala naman sa venue, all out ang support ng 18's fans sa kanilang watch parties sa iba't ibang bahagi ng bansa. At kaugnay niyan, may live report si Patrick Gupo mula sa Rizal Park. Patrick? Yes, Daniel, talagang napanoy, Pinoy piyi at napanoy, Pinoy piyi anda-anda ang mga 18 na tumutok sa watch party dito sa Rizal Park kasabay ng historic Lollapalooza debut ng SB19 bilang first homegrown Filipino act na nag-perform sa isa sa biggest music festival sa mundo. Mismo nga Department of Tourism ang nanguna sa libreng watch party na ito sa Rizal Park Open Air Auditorium para sa P-Pop Kings na itinuturing ding tourism ambassadors ng Pilipinas. Higit 1,518 ang nanood sa live simulcast ng historic performance ng SB19 sa Allianz Stage ng Lollapalooza 2026 sa Chicago, Illinois. Madaling araw pa lamang ay dumagsana ang mga tagahanga para makilahok sa mga pre-show activities, listening party at sabay-sabay na countdown bago nagsimula ang inaabang performance ng Mahalima na kinabibilangan nila Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin. Mula 4:30 hanggang 5:30 a.m. Philippine Time o 3:30 hanggang 4:30 p.m. sa Chicago Time, binigyan ng SB19 ng world-class performance ang mga manonood sa pamamagitan ng kanilang mga kanta na Dam, Gento, Mapa, Visa at Dungka. Habang higit 100,000 fans ang tumututok sa Weavers, marami naman sa mga narito sa Luneta ang naging emosyonal, nagkantahan, nagsayawan at ginawang isang malaking pagdiriwang ang makasaysayang sandali para sa P-pop. At hindi man sila nakapunta sa Chicago, ramdam naman sa Rizal Park ang walang patid na energy, sigawan at palakpakan ng mga 18 sa bawat kanta ng grupo. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Department of Tourism matapos hirangin ng SB19 bilang pinakabagong Philippine Tourism Ambassadors bilang pagkilala sa kanilang pagdadala ng talento, kulturang Pilipino at P-pop sa pandaigdigang entablado. At mas naging makulay pa ang pagdiriwang ng ilawan ng kulay blue, ang official color ng SB19, ang Rizal Monument bilang simbolo ng suporta sa grupo. At para sa maraming 18, hindi lamang ito isang performance kundi isang makasaysayang tagumpay, hindi lang para sa SB19 kundi para sa musikang Pilipino. At Daniel, sa punto nga na ito ay may makakasama tayo na isa sa mga 18 na dumalo ngayong araw. At hindi lang basta-basta isang fan ng 18, kundi isa sa mga pinakamatanda na pumunta dito para manood ng live watch party. Okay, magandang umaga po. Magandang umaga po. Apo. Nay, pwede pong malaman muna namin yung pangalan ni nanay po. Si Nanay Julita Odron. Taga saan po kayo, Nay? Taga Santa Ana, Manila. Apo. Anong oras pa po kayo nandito? Actually, 3 p.m. nandito na kami. 3 p.m. Kahapon, 3 3 p.m. Oo, pero nag-check-in kasi kami. Kaya, ayun. Para sure na makarating agad. Opo. Kamusta naman na yung experience dito sa free live watch party ng DOT? Sobrang saya. Very proud talaga sa performance ng SB19. Sino po yung bias ni nanay po? Si Justin. Si Justin. Sino naman po ang vice record ni nanay? Kung alam po ninyo. Mas inaano niya na si Josh kasi yung nakanguso daw. Si Josh. Si Josh po ang vice record. At si Justin naman ang bias. Naman po, natanong niyo po ba si nanay kanina, ano yung pinakang favorite performance ng SB19 na napanood niya kanina? Saan ba siya nag-dance masyado? Dungka? Oo, sa Dungka. Siya talagang naggaganon. Pwede po ba naming malaman kung gaano na po katagal na fan ng SB19 si nanay? 2023 po. Kayo rin po ba mga fan ng SB19? Yes, opo, obvious naman. Yes. Okay, last question na lang po siguro, Nay. Ano na po masasabi ninyo dito sa naging event ng Department of Tourism para sa mga 18 na katulad po ninyo? Yeah, very thankful kami sa DOT, sa Department of Tourism, kasi yun nga, na-experience namin as mga 18, nagsama-sama uli kami para maging proud sa SB19. So, atin yan eh. So, dapat nating ipagmalaki.
Ayan, okay. Ayan. Daniel, thank you so much po sa inyo. Ayan, Daniel, at matapos nga ang kanilang makasaysayang Lollapalooza debut, ay tutungo naman ang SB19 sa California para sa kanilang I Was There Thanksgiving Fan Meets sa August 8 at 9. At pagkatapos nga nito ay lilipad naman sila sa Japan upang magtanghal sa Summer Sonic 2026 kasama ang Nation's Girl Group na BINI na isa na namang platform sa patuloy na pagkilala sa P-pop at talentong Pinoy sa world stage. Daniel? Patrick, ano yung paboritong kanta nila? Pwede ba mag-sample sila nanay? Ayan ay, ano daw po yung favorite song ninyo? Pwede bang makahingi kami ng sample? As of now, Wakas. Wakas, pwede po bang kahit konting sample lang? Kahit konting ano lang po, kahit konting nga? lyrics lang. Na ako na mental block. Metal block. Iba pa pong mga yung sa mga perform nila kanina. Ano lang. Mapa, Ayun, sige po, mapa. Ang favorite ko part ko is wag mag-alala, ipikit ang iyong mata. Sana pahinga muna. Bahala. Yun, talagang naging emotional kasi niyakap ko talaga sila. Kasi yun nga, as mother. Ayan, Daniel, yun yung pinaka-favorite nilang kanta, yung Wakas at yung Mapa na kanina rin nga, may mga nakita kami mga 18 sa loob na talaga naging emotional habang kinakanta yung Wakas at Mapa. Ayan, Daniel? Ayun. Patrick, ikaw, anong paborito mong kanta ng SB19? Alam ko, ang pinaka-favorite kong kanta talaga, kasi hindi nila na-perform kanina eh. Kasi, for your information lang, para sa lahat ng mga nanonood, fan din ako ng SB19, isa rin akong 18. Ang pinaka-favorite kong kanta nila ay Tila Luha, Pati Go Up. Ayun. Ayan, yun yung mga unang songs ng SB19. Ay, okay, maraming salamat Patrick, Gupo, and congrats sa SB19. Hey,